isang tulay na kawayan sa lawayan sa lalawigan ng Antique. Labis ang hinagpis ng mga kaanak ng mga biktima. Patay ang 3 sa 15 estudyanteng sabay-sabay na tumawid sa tulay kahapon. 10 ang nakaligtas, 2 naman ang nawawala. Posible raw na hindi kinaya ng tulay ang agos ng tubig dahil sa pag-ulan. Sa unang araw ng pinaigting na pagpapatupad ng batas laban sa pagkakalat, halos 200 agad ang natikitan ng MMDA. Marami sa kanila ang nangatwiran na wala naman daw basurahan na matatapunan. Nakatutok si Steve Dailisan. Hindi po sana ako towel. Hindi ko po talaga sinasadya. Kasi mama, kanina kasi pinaliwalaan yun, nalaglag na. Hindi ko po kasi alam, ma'am, na nalaglag. Kung alam ko po, ma'am, di pinulot ko na po. Todo pakiusap ang babaeng ito sa MMDA Environmental Police matapos mahuli dahil sa pagtatapon ng balat ng lanzones. Di niya raw ugaling magkalat. Binulatlat pa nga niya ang bag. Nandito raw ang basura niya. Nang di umubra ang pakiusap, di na niya napigil umiyak. Paliwanag ka lang sa office namin, tapos wala ka talagang pambayad. Wala po talaga. Huwag ka na umiyak! Maliban sa pagtatapon ng basura, pinakamarami ang nahuling nagtapon ng upos ng sigarilyo. Pasintabi po, pero meron ding nahuling dumura. Pag dumadaan po ako dito, dumudura lang po ako sandali tapos sasakay po ng LRT. Hindi ko naman po alam na bawal. Pero ngayon, ano nang gagawin? Titigil na po syempre kasi baka mahuli na naman. Pati ang mga pampasaherong jeep di nakaligtas. Marami raw kasi walang basurahan sa loob ng sasakyan. Baka pwede naman ako makiusap kasi na hindi ko naman sila sadyang iwan eh. Sa unang araw ng muling pagpapatupad ng anti-littering law, umabot sa humigit kumulang 200 katao ang nabigyan ng environmental ticket na kailangan tubusin sa tanggapan ng MMDA. 500 hanggang 1,000 piso ang multa o community service ng 1 hanggang 2 araw. Pero katwiran ng ilang nahuli, wala raw basurahang matatapunan o di alam na ngayong araw muling ipinatupad ang pagbabawal sa pagkakalat. Yun ang isang paraan para magpalusot. Kasi nationwide naman yung TV, radio, kaya hindi po pwedeng hindi nila alam. Ayon sa MMDA, hindi pwedeng ikatwiran ang kawalan ng mga basurahan sa mga sidewalk o bangketa. Dahil ayon sa batas, ipinagbabawal din ang paglalagay nito, lalo't itinuturing itong obstruction o nakahaharang sa daanan ng tao. Kaya kung meron kayong mga maliliit na basura gaya ng papel o balat ng candy, ilagay na lamang daw muna ito sa bulsa para kayo'y di mahuli. Kung nainis sa mga nahuli, marami sa ating kababayan ang natuwa. Lalo't simula na raw ito ng simpleng disiplina na dapat sa bahay nag-uumpisa. Oo, ako nagwawalis niya. Dami-dami niya, nakakasawa nga eh. Pero ngayon? Ngayon, okay na. Hindi pa ako nagwawalis dyan sa labas, malinis na, diba? Bandang 2:00 ng hapon, pansamantalang itinigil ng MMDA ang panghuhuli. Kinapos daw kasi sa naimprentang ticket at maging sa mga environmental police. Pero pangako nila, bukas ng umaga, balik trabaho agad sila. Steve Dailisan, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Naalala niyo pa ba si Francis James Mendoza? Taong 2006 nang idulog siya sa ating tanggapan. Paumanhin po muna sa mga naghahaponan. Noong kasi puno ng nagtutubig na bukol at sugat ang buong katawan ni Francis. Ngayon, kamusta na kaya siya? Sino ang hindi mahahabag sa hitsura ng batang si Francis James Mendoza? Parang nalalapno sa buong niyang katawan. Puno rin ng nagtutubig na paltos ang kanyang balat. Nang isang guni namin siya sa isang dermatologist, natuklasang isinilang ang bata. Nataglay na ang sakit. Ang mast cell, ito ay nakikita sa ibang bahagi ng katawan natin. Pero sa mga pasyente na may bullous mastocytosis, they have more than enough. Kasi sa bullous mastocytosis, kahit na minor trauma, konting scratch lang, pwedeng mag-blister yun. Sa tulong ng mga iniresetang pamahid, unti-unting kuminis ang balat niya. Lumiit ang mga bukol, nabawasan ang pamamaltos at naghilom ang mga sugat. Makalipas ang 4 na taon, eto na si Francis James. Pumapasok na siya sa eskwela. Mayain lang talaga at saka tahimik po. Sa recitation, hindi gaano siya.
Pero pag tinawag mo naman siya, tatayo siya. Hindi lang siya talaga na kusa na magre-raise siya na ngayon. Magtatatlong taon na rin niyang hindi nararanasan ang paglitaw ng mga bukol na parang paltos. Sa pag-uwi ni Francis James, kitang-kita pa rin ang interes niya sa pag-aaral. Hindi man siya palakibo sa loob ng eskwela, pero kapag kasama na niya ang dalawang kapatid, lumalabas ang natural na sigla niya. Maliban kay Francis James, masaya rin si Cheryl sa kalagayan ng anak. Marami pong salamat sa lahat ng tumulong sa anak ko, kay Francis. Magaling na ang anak ko. Masasabi kong magaling na siya. Natutuwa rin kami sa pagbuti ng kalusugan ni Francis James. Salamat po kay Dr. Carol Grace Beltran na sumubaybay sa kalagayan ng bata itong mga taong nakalipas. Samantala, marami pa po ang tulad ni Francis James na nangangailangan ng inyong tulong. Kaya para sa inyong mga donations, magdeposito sa aming mga bank account. Maaari rin mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Konsehala Shalani Soledad nagbigay ng reaksyon sa balibalitang naghiwalay na sila ni Pangulong Aquino. Dingdong Dantes at Marian Rivera lalo raw naging matatag ang relasyon sa gitna ng mga kontrobersya at iba pa rin mga naglalakihang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.